sa buntag. Salamat niya po Ginoo nga isa nga niya ng kita. Tigaan niya kung tagayunan. Kaya magtuon siya pulo kay sa Ikayon. Ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mo pinakasentro sa pagbaho. Kung kaya ang Ginoo na inuna nga ang matuod nga magsimba sa kamatuoran, sa espiritu ng kamatuoran. Busa akong pasalamatan ng Ginoo kung kitagapatag kay kayunan nga magsimba sa Ginoo diha sa kamatuoran. Munang dili ka mong tagon atong ihikling atong mga tawhanon na panguna-una, no? Sentro tas pulo sa Ginoo karon kay mauran ni ang pinaka-importante sa atong adlaw-adlaw ng kinabuhi. Kini nga message may ison, how ni message dinig, how ni message sa pula. Samtang nagtuon ko ni nanglandong samtang message kung malandong kay ikaw man nag-live, maminaw ko si live. Ako na kita ang kanabang. Kaya kung mag-study ka, magtutlo ka, doon ay mga butang na imong itutlo, which is nagapos Bible, pero kaya bang makita nimo ang pinaka-unod. Namay mo makita, namay mo i-share nga, unod siya. Pero kato bang pinaka-unod ito ba? Wala nga ako i-discuss nito ng pinaka-unod sa mga mensahe. Sa una akong discuss, mga unod naman ito, pero nako'y nakita nga, akong i-explain nito nga din nakita sa explanation kaya yung dutag sakto mo din yung itudlo sa Panginoon Kristo na itong din yung pagtulungan. Kay diha sa itong pagtuon, diha sa itong pagtudlo, doon tayo makita na napaday ay lawong pang naputugin mo. Dilis na kahit ang mensahe, pero doon na tayo lawong na mensahe. Okay, sa di pa ito mga putamahan lang ito, salamat ka sa Ginoo sa iyong paghatag ka ng pagayunan karon. Ngayon din kami kadayag na kanimo binayos ng pulong ka ng Ginoo. Usa ka magangit ka rin ang mahalangit nun, iahay yung mga katawaban karon, isa pa man yung mga gusto alaga. Pinagis ko lang sa usan ko ang mong pulong ang matunan karon, maghatag na mong laong nga panagot na itong kanimo kung sa inyong pulong. Maghatag din ang bugang kadasig, kalipay sa mga pagpadayon ng pag-alagyan. Salamat bisan ko manamahan sa request kinabuhi, ihatag, pag-usog ng bastos, panglawas ng mga atong karon. Bisa ko muna sa mababay simana, sa pag-usog ng mga ito. Nalikod ka sa mga bisan ko mag-ulus. Di ay sa mga kasipanan ng nahimok sa kulungan sa bawat usulat sa ilo ang yan. Ini ka na Diyos ang pinili. Kung yan, sa likan mo, ginagawa sa kanya sa ito na nasa Diyos Kristo. Amen. Okay. Ang minsay ka mga igsoon, muna hindi yung Diyoma na kung natunay, sa likan natunay, pero pula ko'y nakita nga mas lawong pa nga ang pagpapadayag ng Ginoo samtang wala niining nga pulong o niining nga kung sa ako makapagwali nini. Kaya may interpretasyon nini sa Bible sa mga pastors, doon na po sila yung mga comments, no? Pero din yung nakita na importante doon yung kuhaan na ito, mapa-dig-dig tali ka tutunan. Okay. Ang uluhan din may soon, how many divisions sa pula, siguro nakita mo sa live ini. The lives of the two builders. Okay, no? The lives of the two builders. Okay. Ato pa, sa Bisaya pa, ang kinabuhi sa duha ka magtutukod. Okay. No, the lives of the two builders. Atong tan-aw din may igsuon ang ilang sameness o
o kontras sa ilang kinabuhi. Doon na sila sameness, magpasabot doon na sila kapaliha, o doon na po sila hindi kapaliha. Muna itong tanawin kini sa the lives of the two builders of ako naghangzo nito, tagaan na ito ni pagtagad karon. Sintro tali ini mo kay maog kini pinaka-sintro sa akong kinabuhi nganong ni-exist na nining kalibutan. With the two lives of the two builders ang kinabuhi sa duha ka magtutukod. Kining duha ka magtutukod, doon na sila sameness, doon na sila kapareha, o doon na po sila kontras sa ilang kinabuhi. Okay. Pero kung sa mga to sa sameness o kontras sa ilang kinabuhi, ito basahan sa ano? Ito pagkulunan karon na makita sa Matthew 7:21-27. Matthew 7:21-27. Okay. No, ano din po sa English ni Katuloy na hindi? Wala sila. Kung hindi ba ito na out of blue. Narato ha? Tanawan na ito na iso. Hindi na ito makita doon nganong ingani ang nahitabo sa kinabuhi sa usa kung ganong mo po din nahitabo sa kinabuhi sa usa. Okay, Matthew 7:21-27. Dili ang tanan nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa ubod sa akong amahan niadto sa langit. Niadtong adlaw daghan unya ang ingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa, naghimo mga dagkong mga milagro, pinaagi sa imong ngalan, apan ingnon ko niya sila, wala ako makailangan ninyo mga makasasala o makasasala mahawa kamo. Okay, 24. Usa ang tanan nga nakadungog sa akong isulti ug nagtuman niini mahisama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mipundak ang ulan o mibaha ang mga suba o ang hangin mihapa o mikusukuso niadtong malaya, wala kini magtumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mutuman niini may sama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mipundak ang ulan o mibaha o ang hangin mihapa o mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini o nagunog. Okay, tanawon mo din niya sa English, no? Tanawon sa English dito na. Matthew 7:21-27. Kasama sa English. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then, well, I declare to them, I never know you, depart from me, you workers of lawlessness. Muli ang tagaan ng wording lawlessness. 24. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. 27. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew
and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Okay, balik ko na ho. The lives of the two builders. Ang kinabuhi sa duha ka tawo nga magtutukod. Ang kinabuhi sa duha ka tawo nga magtutukod. Okay, atong tan-aw sa dinhi ngarita sa verse 21 to 23. Kung sa may nahitabo ni ini, nganong inom man si Jesus, mahawa kamo mga makasasala. Dato pa sila rin makasasala. Nga ang tanang tao ang makasasala. Dinhi ko lang mandan ato ning i-reconcile karon. Kung mo si Kristo mahawa kamo makasasala, where is the righteous do not one? Tanan makasasala. Di ba? Tanan mo sa makasasala? Sa ito pa, tanan mo tadi kasulod sa kaharian sa langit. Kaya dito man si Kristo pahawa ka mo mga makasasala. Pero atong tanawang diri sa English ng words ni Jahan, lawlessness. Atong i-explain kung saan yung lawlessness. Okay. Okay, ganito magsugo sa verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do mighty works in your name? And then I will declare to them, declare si Kristo, and I will declare to them, I never know you, depart from me, you workers of lawlessness. Ang pangutana, mao ni kasagarang pangutana. Nganong wa man sila kasunod sa gingharian sa langit? Mao ni ang pangutana, nganong wa man sila kasunod sa gingharian sa langit? Nga in fact, nagtawag sila Lord, Lord. So pag-abot sa 22, ilan kong gisupli? Lord, Lord. Ano sa man ang Lord? Huwag nga kag Lord. O sa laing term, kung saan ang term sa Lord, sa laing term? Master. Diba? Lord, Master. Sa ito pa, kung Lord Jesus Christ, kung Master Jesus Christ, unsa man ka nagtawag? Servant. Servant. Sa ito pa, ikaw nga nagtawag kong Lord, hindi ka pwede mo tawag Lord, Lord, hindi ka pwede mo tawag Master, Master, the Master mo ka. Sa ito pa, kung tawag ka sa usa ka tawag Lord, Lord, Master, Master, magpasawag, ikaw nagtawag ko sa nakaulipon. Di ba? Pero akong tanawang din niya, kung ulipon ba ka yung mga tawahan na? Kaya kung ulipon pa rin sila na nagtawag kong Master, o kung ulipon pa rin mga tawahan na doon tinod na ulipon ni Kristo, na nagtawag sila Lord, Lord, nga no, wak man sila kasulod sa gingharian sa langit kung nagtawag pa sila ingon nga ulipon ng ilang Lord si Kristo. Gawas niya na, makapangutanaw sa kita, nga naman, nga nagtawag sila Lord ni Kristo, Lord, Lord, kaya alam ka, Lord, Lord, ginipasize doon mo ang inyong pagtawag niya. Gitigaan ang pagtagad ang Lord, Lord. Si Kristo na nag-iyon. Nagtawag na sila sa ngalan niya, Lord, Lord, Jesus Christ. Kung saan, iyon pa sulahan, nagsangyaw sila sa pulos Ginoo, nagingilin sila giyawa, nag-ayos sila masakit o nag-ihimog mga bilang-lusong butang. Sa ito pa kung imong tanawang, huwag man sila gihimog na dautan din niya. Asa may dautan din niya? Okay, asa may dautan niya na gihimog din niya? Nga sa katapusan, niingon sila, Lord, Lord. Di pa, Lord, nagsangyaw mi, Lord, sa imong pulo, Lord. Di pa, Lord, nag-ayaw mi kasakit ng Lord. Sa itinagis imong ngalan, di pa, Lord, nagbanhawig mapatay, Lord. Di pa, naghimawig mamilasong butang, Lord. Ilang tanong giyong, Lord, si Jesus Christ. Ilang pang gipang isot yang ilang gihimo. Pero sa katapos-tapusan, niingon si Kristo, pahawa ka mong mga workers of lawlessness. Ang pangutana, balik ko na, unsa man ito yung pinakarason o pinaka-hook-up nga nang man sila maka-enter into the kingdom of heaven, into the kingdom of God. Saan yung rason? Saan yung rason? Biswits, maon ito pa. Ang rason ko, Pastor, kay
naghimo ko sila ng milagrosong butang, mga katingahan ng butang, mga mayong butang na dili si Kristo ang ilang ihimaya. Kung dili sila, wala sa sumitan, wala sila. O, kaya lang himo pastor, muna ilang ihimo ano sila malawas. Dili si Kristo ilang malawas. Correct na. Pero atong tanawon karon ang gisulti ni Kristo. Ingon nila, dili ang Ingos Kristo, dili ang tanan kawag ka nako makasulod sige nga sa langit. Kung dili kadto lamang nagbuhat sa kabutton sa akong amahan nato sa langit. Sa to pa, kini mga tawhan na wa sud nagbuhat sa kabutton sa amahan nato sa langit. Ang question, kaya mo tawag kag Lord, Lord, kabutton sa amahan dili. Kabutton, kabutton, di ba? Pero nga naman kini nga nagtawag sila Lord, Lord ni Jesus, kabutton mo ta sa amahan. Kung dahil ninyo mo sila, naghimo sila mga milagrosong butang, ayaw mo sa ito, nagpanaw mga patay, nangilog yawa, mga ito na yung butang. Magkaingon ka nga, kaya mga butang, kabutton na nas Ginoo. Sa laing bahin, kabutton na nas Ginoo. Pero sa lang bahin, dili. Nga naman, yung kabutton pa nas Ginoo, kailang hihimo, makasunod na sila sa langit. Sa ito, sa laing bahin, ang pagtawag, kung Ginoo ni Kristo, o ang paghimong ng mayong butang sa laing bahin, kabutton nas Ginoo. Pero sa laing bahin, sa context din niya, hindi kabutton sa Ginoo ang ilang gihimo. Kini man, makasunod naman sila kung buhaton nila kabutton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mao lang may makasunod sa Ginoo sa langit. Katong nagtuman sa kabutton sa akong amahan. Sa ito, pakiti mga tao na klaro, nga wa nagtuman sa kabutton sa amahan nga sa langit. Kini nga sa dili ang tanan nagtawag ka nako, Ginoo, dili ang naghimo og mayong butang, pinagi sa akong ngalan, diha sa pag-ebanghelyo, diha sa pagwali, diha sa pagilid yawa, diha sa balong patay, diha sa lulusan. Dili ang tanan naghimo ni ana, makasulod sa Ginoo. Kung dili, Ingos Kristo, kadto lamang nagtuman sa kabutton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Sa ato pa, therefore, klaro na nga dinhi wala sila magtuman sa kabutton sa akong amahan. Okay, atong tanawon, wala pa rin sila magtuman. Wala. Si Kristo nag-ingon, wala ka doon. Punto ni Kristo, nagtuo ka na, nagsambit ka Ginoo, nagtuman na ka sa kabutton sa akong amahan. Nagtuo ka nga, naghingilin kag yawa, nagbando kag patay, nagayo kag masakiton, naghimo kag milagrosong butang, nagtuo ka nga, naghimo na ka sa kabutton sa akong amahan. Dili kayo si Kristo, dili na kay dito mo. Wala din makasunod sa lingirihan sa langit. Kung dili magtuman sa kabutton sa akong amahan. Sa to pa, laro nga wa sila nagtuman. Kung saan na ito pag kumatulog daw sila magtuman? Mismo sa gisulti ni Kristo. Ingon na sila. Balik mo ba sa kailangan mo sa English kaya na ang word na hindi pangita. Kaya sa Bisaya, God, ingon si Kristo, pahawa ka mo, mamumuhat o daotan. Kung inyong tanaw din niya, gusto pa niya daotan, doon din niya. Wala tayo makita, no? Wala tayo makita. Pero dito sa ubang bago sa versikulo pa na, ingon niya, magpantay ka mo sa meaning ang tutundo kay sama sila sa karnero, nagkakupan sila karnero, pero lumo di ay, hindi na ingon daw, maila sila pinagis ng mga binuhatan. Sa ba nila yung binuhatan? Kung tanaw ni mga Parisiyo kay, ang binuhatan sa Parisiyo kay, nagtuon sa kulong sa Ginoo, balawag sa Moises, na yung mga versikulo ng kamot, bukton, tag-asong sinina. Nato pa, kung saan ka binuhatan din niya. Pero sa akong pagtuon, lawang pagtuon, ang maila sila sa binuhatan, lang ko pinidiha sa ilang pagpanudlo. Kay false prophet man, pagbantay ka mo sa minig ng magtutudlo. Sa ito pa, ang ginala sa minig ng pagtutudlo, kung sa man, minig ng pagtunan. Naras pulong minig ng magtutudlo, therefore, minig ang pagtunan. Sa ito pa, mailanin mo, ang usa ka tawo bisan pag unsa na sa ka-religious na tawo diha sa pagtutunan. Okay. Ingon diri bisan not everyone who says to me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but the one oray makasulod, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say, many few, many will say,
Lord, Lord, di ba nanghihiling ni Yawa? Many will say. Kinsa man yung many will say? Kinsa man yung many will say on that day? Di ana agawa daghanon niya moingon kana ko Ginoo, di ba nanghihiling ni Yawa nagmano yung patay? Kinsa man ang many will say? Natural ang verse 21. Katong nagsultig, Lord, Lord. Sa itong pagdaghan di ay nagsultig, Lord, Lord, na di makasulog sa ingyan sa langit. Ingon man ang verse, not everyone. Ang everyone nga giingon din nga dili makasulog sa langit means many. Tawa ha? Tawa. Not everyone. Ang everyone. Ingon si Kristo, not everyone who says to me, Lord, will enter the kingdom of heaven. Ang everyone. Karon gisulti ni Kristo sa unahan, nga kini ding everyone, many. Not everyone who says to me, Lord, 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 shall enter the kingdom of heaven. Pag 22, ningon si Kristo, on that day, many, and everyone that he was many. Grabe. Daghang doon din ikasunod sa gingirin sa langit. Dili mo sulti si Kristo ni og many, kundi ni Ginoon. Daghan gadyon gali kasulod sa inyo. Klaro ni Kristo. Okay? On that day, talikod ha? On that day, many will say to you, Lord, balik na po nila. Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name? And do mighty works in your name? And I will declare to them. Grabe ang deklarasyon. Grabe ang deklarasyon ni Kristo. And then will I declare to them, I never know you. Tingin si Kristo, wala akong makaila kanino. Wala akong yung si Kristo nakaila. Nakaila. Kaya pag ingon ni Kristo, I will never know you. Unda pag susunod, you workers of lawlessness. Sa ato pa, nakaila si Kristo. Kaya ingon si Kristo, you workers of lawlessness. Ato pa nakaila si Kristo. Diligod pa sa mga ingon ni Kristo, I never know you. What doon siya kaila? Kaila siya. Mabitaw na ingon siya, I never know you. Pag ingon niya, I never know you, nakaila siya. Kaya na may sumpay, mamumuhat o dautan. Nakaila rin siya. Diligod pa sa mga I never know you. What kaila si Kristo? Kanang no ko din ha, muli ang kiingon ninyo, binding relationship. Bukod pa sa bot, ingon si Kristo, wala ako'y relasyon kaninyo. Nga naman, okay, mali ha, kiningo din niya, pag ingon ni Kristo, I never know. Pag ingon ni Kristo, I never know you, dili kini intellect, more on intellect. Dili ba pasabot na si Kristo wa kaila si Kristo. Sa to pag ingon ni Kristo, I never know you, unsa ba kaila si Kristo or nakaila? Nakaila. Ano ning ingon si Kristo, I never know you. Kining I never know you, kining no din niya binding relationship. Sa to pa kung imo nang literal nga i-translate mo nimo ang no sa word yang muaw na ini, nag-ingon, I never know you, abot pa sa ni Kristo, I have no relationship with you. Muna pa ingon ni Kristo, I never know you, I have no relationship with you. Kano man mo sa relasyon ng mga tawhana, kaya ningon si Kristo, you are workers of lawlessness. Ato pa, kining mga tawhana, balik ko na ha, pag ingon ni Kristo, I never know you, dili ko pa sa mundo wa kaila si Kristo. Nakaila si Kristo. Ang hot pasabot ang ingon ni Kristo, I never know you, meaning to say, ingon si Kristo, I have no relationship with you. Ang question, nga ano man wa man sila yung relationship ni Kristo? Tungod kay? Okay, ingon na Bisaya, mamumuhat og dautan. Pero sa English, dili mamumuhat og dautan. Ingon si Kristo, wala, I have no relationship with you. Ano man nga wala may relation si Kristo o kining mga tawhanan na isang niya Ginoo. Ngano ba sa relasyon tungod kay si Kristo nag-ingon, you workers of lawlessness, you
Workers. Workers, you atong itanaw ng ito. Ako ito ni-explain ito. Based sa konteksto. You workers. Workers, workers. Workers. You workers of lawlessness. Sa ito pa di ay, balik ko na ho, pag ingon ni Kristo, magsakit na Lord, 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 di pa Lord, mo rin ang gihimo Lord, sa imong ngalan Lord, ingon si Kristo, I never know you. Tinuod kasabot ko na enjo ng gihimo. Pero, wa ko'y relasyon ni Haninjo. I never know you, ingon ni Kristo, I never know you, I have no relationship with you. Ito pa, wala relasyon si Kristo. Nini mga tawhanan na nagsangpit sa Ginoo, wa sa relasyon. Ngano man? Ngano wa sa relasyon si Kristo na nag-ingon. What tayo relasyon? I never know you. I have no relationship with you because you workers of lawlessness. Kay mga tao kamo nga lawlessness. Pag iyong lawlessness, sorry mo ito sabot. Sa ito pa, pag lawlessness, paano sila relasyon ni Kristo? Ang lawlessness, God, ako nagitanaw sa laing, sa ESV, lawlessness. Sa King James Version, iniquity. Iniquity. Sa ito pa, kung tanawin mo sa duha ka English ka translation, duha ka pulong, lawlessness and iniquity. Pero kung tanawin mo sa Griego, usan na kapulong. Mo nang mamalandong ka sa pulong, Disim ba siya? Pero kung basahin mo sa English na usap, ESV, lawlessness. Pag abot sa King James, iniquity. Pero maglahi ni sila, no? Siyempre, lahi. Kaya inibasa ni mo, lawlessness na usap. Nga usap, iniquity. Mo na nga, importante, tanaw na to ang idyang pulong. Ang lawlessness o iniquity, usa na ka pulong sa Griego. Itang pulong, anomia. Sa ito pa, Panginoon ni Kristo, I never know you. Huwag kasot, I have no relationship with you. Nga naman, ang relationship with you, tungkol kay kamo, mga lawlessness. Mga lawless kamo. Huwag kasot, mga anomia kamo. So, na anomia? O na ni, anomia. Anomia means against A. Ang A sa anomia, against. Ano yung klaro? Anomia. Ang anomia, doon ka pulong. Nomia. Okay. Ato makita ni doon. Ang ibot pasabot, against. Kontra. Against. Against. Ang nomia, gikan sa word na nomos, balaod, law. Sa ito pa, Panginoon ni Kristo, I never know you, I have no relationship with you. Kaya nga naman, you are lawless, you are lawlessness. Anong niya mo? Saman, you are against the law of God. Wala ang relasyon nito. Kaya you are against the law of God. You are against the will of my Father. Pamito rin sa pagdili, tanang nagtawag ka na po, makasunod sa kiriyan sa langit. Wala niyo, eto nga nyawa, maingon na sila. Di ba Ginoo mo, hindi ang gihimot Ginoo. Iyos Kristo, wala akong relationship with you. Kaya nagsangpit mo na ho, naghimo mong mayong utang, sa kungalan pa ka doon, pero ang tinuod ba ako'y relationship na ho, wag ba ako'y relasyon na kaninjo, huwag ka mo, dili ka na ho. Kaya nga naman, sumpak mo sa will of my Father. Sa ito pa, kininig mga tawhana, na huwag kasunod sa kinirian sa langit, mga tao na nagsangpit sa ngalan sa Ginoo, mga tao na naghimog mga maayong nga butang sa ngalan ni Kristo, wala din sila makasunod sa kinirian sa langit tungod kay against sila sa will
of the Father. Against sila sa will sa Father ni Kristo. Nga naman, ikaw no, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Dili ta na nagtawag ka lang kung mga susunira sa langit. Kundi kanto na nagtawag na ako nga nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Sa itong pa ang makasunod naman sa kinarian sa langit, kanto nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Hindi mga tauhan na makainon na nga nagtuman sa kabubuton sa amahan. Kinagsangpit, dapat hinimo mga butang nga maayo. Nagsangpit pa, naghimo pa maayo butang. Pinuwa doon sila kasunod sa kinarian sa langit. Kaya nga naman, wag sila mutuan sa kabubuton sa amahan. Kaya naman, yung sa itong pagsamot, si Kristo na nag-ingon. You workers of lawlessness. Wala, I never know you. I have no relationship with you. Kaya nga naman, tinood, nagsangpit mo na ako. Tinood, naghimong mga butang ha. Pero, lawless ka mo. Lawlessness ang inyong hihimo. Huwag mo magtumang sa kabubuton sa akong amahan. Klaro na? Lawlessness, ano to? Lawlessness, anong niya? Against the law or against the will of God. Ito pa kini mga tawahan na against the will of God. Ang question, ngunit akong pangutan ng mga ison. Kung sa man nga will of God, nga supak kining mga tawahan na. Unsa man nga will of God nga supak sila. Ngano? Tanawa, unsa man nga will of God nga gisupak ng mga tawana. Muna mo sila kasunod. Nagsangpit sila. Naisangpit na. Lord, Lord. Pagkahuman sa sangpit, mas ginugaman pa dun nagbuhat. Naman niya ingon sa bersikulo, ang pagtuog walay buhat patay. Hindi kasama na ito ng pag-reconcile niron. Nga, nagsangpit pa sila. Hindi na ito buhat. Pero wala sila kasunod sa inyo sa langit. Nga naman, waman lagi sila magtuman sa kabubuton sa amahan. Pag iyong galing wala magtuman sa kabubuton sa amahan, kung masabot, supak sila sa kabubuton sa Diyos. Munang wak kasunod ni mga tawhan na sa ingriyan sa langit, kay supak sila sa kabubuton sa Diyos. Ingon si Kristo, you workers of lawlessness, kamu ang mamumuhat o supak. Dili mo nautan. Kamu ang mamumuhat o supak sa kabubuton sa akong amahan. Ang question karon mga igsoon, muna yung pinakadakong question, unsa man nga kabubuton sa amahan nga gisupak ni mga tawhana ngano wa sila kasulod sa ingriyan sa langit. Unsa man? Okay, ang himo milagro, ang mga disipulo himo milagro. Gikatugot mas Ginoo. Naghimo sila milagro, naghirin ng yawa, nagbanong mga patay, nagayong masakiton, nagsangpit ulo sa ngalan sa Ginoo. Pero sa katapos-tapusan ang ilang bagsak impierno. Nga ng impierno, wa sila gabuhat sa kabubuton sa amahan ni Kristo o atong amahan ng langit. Kaya nga naman, si Kristo nag-ingon, wa mo mubuhat oy sa kabubuton sa mga amahan. Mabitaw, I never know you, I have no relationship with you. Kaya nga no, you workers of lawlessness. Mamumuhat ka mong supak, ang nag-ihimo, mamumuhat ka mong supak sa kabubuton sa amahan sa langit. Sa ato pa ang question, kung saan may kabubuton sa amahan, nga ilang gisumpak mo nang ba sila kasunod sa ingriyan sa langit. Naa sa verse 24 of Exodus 26, 24-25. Kung saan yung tawanawa, sila kasunod, sige na sila kiling supak sila sa kabubuton sa amahan. They against the will of the Father which is in heaven. Against sila sa will of God. Sa ito pa, wala silang mutuman sa kabubuton sa amahan. Naa sila ikawgalingong kabubuton. Sa ito pa, usa tamngat to sa ilang kawgalingong kabubuton. Kung sa man na kabubuton sa amahan, nga ilang gisupak. Kaya mo mga ikson, kung sa kabubuton sa amahan, nga ilang gisupak. Kasama na ito, 24. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And then the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall,
Nga naman, because it had been founded kung dala, kato ba karon? Balik tas pangutana. Kini mga tawhan na wakasunod sa gingharian sa langit, kay supak sila sa kamubuton sa Dios. Gitawag sila workers of lawlessness. Kung pasabot, mga tao nga supak sa kamubuton sa Dios. Ang question, kung sama ng kamubuton sa Dios yan ang isupak? Ang kamubuton sa Dios yan ang isupak nga kinahanglan ang tao ipahilo na ang iyang kinabuhi diha sa bato nga mao si Kristo. Paano wala tumada? Bakit ang isuso? Ang tanan nakadungog sa kungkulong tanan ha. Kinsa man nakadungog? Mga pinili o dili. Tanan oy. Bisan pag pinili ka, makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Bisan di ka pinili, makadungog ka sa pulong sa Ginoo. The same message ang nadunggan sa magtutuo o dili. The same message. Why lain message? Usa lang ang message. Ato pa, nakasabot sila sa wali ni Kristo dito sa bukid sa mga Olibo, sa Sermon of the Mount, sa teaching ni Kristo. Kung atong hinumduman ha, ang teaching ni Kristo, kabubuton sa amahan. God's way. Ingon si Kristo, wala ako mungari aron pagtuman sa akong kabubuton, kundi aron sa pagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Sa to pa, ang tanang teaching ni Kristo, ang tanang gihimo ni Kristo, gikan sa iyang amahan. Tato ba? Gikan sa amahan, kini mga tawanan, kanang giwali ni Kristo, kanang gipagpanudlo ni Kristo, mao ka na mabukon sa amahan nga ilang nadunggan sa magtotoo, or sa mga pinili, o nadunggan po sa mga dili-pinili, sa mga kasanala. Karon, parehas lang nakadungog sa kabuton sa amahan, nga giwali ni Kristo dito sa Sermon of the Mount, bukid sa mga Olibo. Parehas lang nakadungog. Sa to pa silang pagkadungog, ingon si Kristo, nakadungog sa pungkulong, kung tinuod ka nakadungog sa pungkulong, kung tinuod ka nakasabot sa pungkulong, buti pasabot, imong gipahilo na ang imong kinabuhi sa kabuton samahan nga mao ang bato, nga mao si Kristo. Klaro na, wa sila, ingon si Kristo, I have never known you. I never know you. You workers of iniquity. Wala ako'y relasyon kaninyo. Kamong mga tao na supak sa kabuton sa akong amahan, nga ang kabuton sa akong amahan, diha na ipahiluna ang inyong kinabuhi diha sa bato, nga mao si Kristo, kay muabot ang puno sa kinabuhi, muabot ang mga batang sa pagsulay, o bisan pa man in the day of judgment, makabarog ka mo dili kang mapukan. Kini mga tawhan na wa mo tuon ni ana, supak sila sa kabuton sa amahan. Mo lang, ang labihin mo kay supak pa sa kabuton sa amahan, nga ipahiluna ilang kinabuhi niya ni Kristo, nga mao ang bato, sa ato pa, naghihimo sila ilang kagaling kabuton. Unsa man ang kabuton lang gihimo? Di ba ang kabuton sa amahan, kinahanglan ipahiluna imong kinabuhi niya sa bato, nga mao si Kristo. Muna gisulti ni Kristo sa iyang wali, sa iyang pagpanudlo. Kini mga tawhan na wa kasunod sa langit, sa ginharan sa Dios, kay wala lagi mutuman sa kabuton sa amahan nga ipatukod o ipahiluna ang kinabuhi niya ni Kristo. Supak sila sa kabubuton sa amahan. Itawag sila lawless. Mga lawlessness. Supak sila sa kabubuton sa amahan. Sa ito pa, kay supak na sila sa kabubuton sa amahan, na sila kagalinong kabubuton na ilang gituman. Okay, di ba? Question. Kung sa man ang kabubuton, kung sa man ang ilang kagalinong kabubuton, naghimo sila ilang kagalinong kabubuton, kisupak na sila kabubuton sa amahan. Sa ito pa, naghimo sila ilang kagalinong kabubuton, kisupak na sila lagi. Question, kung sa man ang kabubuton, nga ilang gihimo, nga supak sa amahan. Unsa man ilang kabubuton, unsa man ang ilang kinakagalingong kabubuton, nga ilang gihimo nga supak sa amahan. Sila nito ni Kristo nga mga pundasyon. Okay, wa sila mutuon ni Kristo mo pundasyon, which is mauna. Mabitaw sila kasunod sa iriyan sa langit, was kay supak lagi sila sa kabubuton sa amahan. Ang kabubuton sa amahan, nga kinahanglan ang kinabuhi sa usa ka tawo
ipahiluna da sa bato nga mo si Kristo. Pero kini mga tawhana wa nila ipahiluna ang ilang kinabuhi da sa bato nga mo si Kristo. Naghimo sila ilang kaugalingong kaubuton. Question unsa man niya kaubuton nga ilang gihimo nga sumpak sa amahan. Di ba nagsulpak sila? Mabitang wa nila gipahiluna ang ilang kinabuhi sa bato nga mao si Kristo. Naghimo sila ilang kaugalingong kaubuton. Kung sa kanya kaubuton nga ilang gihimo nga sumpak sa ubuton sa amahan. Naghimo sila pundasyon dili sa bato, kundi naghimo sila pundasyon diha sa balas. Di pa sila maminaw, di pa sila matuo. Ang tinuod na pundasyon sa kinabuhi sa tao mo si Kristo. Kay si Kristo ang bato. Pero kini mga tawhana kay lawless sa itong lawlessness, anomia sa itong alumna, against the will of God. Against sila the will of God. Kontra sila, supak sila sa will of God. Sa itong will of God, nagkinahanglan, nagkinabuhi sa usa ka tao, mapahilo na diha sa bato nga mo si Kristo. Kaya kay supak man sila, nangita sila ilang kaugalingon ng patukuranan. Dili si Kristo ilang patukuranan ng mga bato. Naghimo sila ilang kaugalingon patukuranan, mao ang balas. Kung ang patukuranan niya balas ilang gihimo, sila mismo. Di ba Ginoo, naghingilin ni kawa tanawa? Sila mismo. Sila mismo naghimong patukuranan. Kung ang patukuranan sa usa ka tawo, mo ni hinumduman to tao gani nga magbuhat og iyang mabukon aron siya maluwas. Tao gani nga maghimo sa mga butang aron siya maluwas. Dili si Kristo. Usa ka nakabalas ng patukuranan. Bakit ang hingo si Kristo? Bakit po yung relasyon niyo eh? Di nga naman. Supak mo sa mabukon sa kumamahan. Ngayon yung kinabuhi, di nila ipahiluna na ako. Kaya ako mo ang bato. Muna ipunto ni Kristo. Kamu, pwede mo mapunto ko na ako. Muna naghimo mo kaugalingong pundasyon. Muna ibalas. Kaya yung gihimo nga naghinambog mo sa mga tubangan. Nga di pa Ginoo, nagingilin ni Yawa sa imong ngalan. Di pa Ginoo, nagayong misakiton sa imong ngalan. Di pa Ginoo, nagbanhong magpatay sa imong ngalan Ginoo. Di ba ako nang himo Ginoo? Di ba kami himo na anak Ginoo? Ano may magkasunod singin sa langit? Ano? Kaya, ilang una-una, maunay makasunod singin sa langit kanang ilang himo. Wa nila gi-recognize si Kristo nga mo'y pundasyon sa ilang kinabuhi. Ang ilang gi-recognize nga pundasyon sa ilang kinabuhi, ang ilang gihimo. Kung ang gihimo sa tao, kung mauna imong panindigan, kung mauna imong buruganan nga ang himuon sa tao, mo'y makaluwas niya, usa ka na kabalas ng pagkukuranan. Ato ba? Klaro na? Kung klaro na, nawa sila makasunod sa gingaling sa langit, tingnan naman. Supang sila sa kabuto sa langit. From the word, you workers of lawlessness. Klaro. Ninyo si Kristo, mga lawless manggod mo, mga lawlessness manggod mo. Buti pa sa lot, against manggod mo sa will sa akong amahan. Mo nang wa ko'y relasyon nito. Wa ko ko'y relasyon nito. Kaya ang tinuod nga dunay relasyon na mo, kadto lang mutuo or musanong sa kabuton sa akong amahan. Kadto ba mutuo nga ako ra ang bato patuturanan sa kinabuhi? Muna tinuod nga dungan sa kabuton sa akong amahan. Muna ingon ni Kristo. Pero kamo tinuod nga nagsulti mo sa akong tinuod nga nagsangpit mo sa akong ngalan. Ginoo, Lord, tinuod na po. Nga naghirin mo yawa, nagayon mo dito, nagayon mo patay, nagsulti mo sa akong pulong, tinuod pa na. Pero kanang inyong gihimo, dili na kabuton sa akong amahan. Kay ano man, kanang inyong gihimo, para ranas ng kaugalingon, kay para ninyo, kanang inyong gihimo, muna inyong kaluwasan. Hindi abot sa judgment day. Muna yung paghambong nyo, hindi abot sa judgment day. Ingon, ni ala ko niyang adlaw. Adlaw of judgment. Di sa may inyong recognize. Muna yung pagtong ni Kristo. Ang inyong recognize in the day of judgment, dili ako nga mao ang batong patuturanan. Kung dili ang inyong recognize diya sa adlaw sukom ang inyong gihimo.
Nagtukod mo balas. Kanang inyong gihimo kay injo na dili ako. Injo na katukuran na dili ako katukuran na mao ba to? Balas na. Balik ko na tanan nga himuon sa tao apart from Christ aron sila maluwas sana. Di ba tanawa na dulo? Tanawa na dulo? On that digiklaro na dyan ni Kristo kung sa isulti ni matawanan ini judgment. Biskin in the judgment day, panalita na matubang na judgment day, di ka mabaka. Kung ikaw nakasabot ka suwali, nakasabot ka sa teaching ni Kristo, in judgment day, mayon ka nga, Lord, daan naman ko sa judgment day. Hindi ba, sa ako ng panda, Lord, daan ko sa judgment day, di ko ang may mabaka. Kasabot ko, makasunod ko sa hinarihan sa langit, tingano. Sumas mong hingo, Lord, pinabuhay sa tao, ipahilula naman niya ni Kristo. Mo talay angan nila isulti. Pero ito naman ang isulti. Awa? On that 22, on that day, many, balik ko na ho, many ha, ang everyone din niya, many, dagang na dyan. Many will say to me, yan ni Kristo, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we? Tama na kami, oh? We. Tama na kung lagi-lagi. Did we? Dalawa ko sa di pasayas niya. Isa di pasayas. Sila. Di ba naghimong me? Tapos may makasunod sa hingan sa langit, Lord. Kaya naghimong me. Nakasintro nila. Wa nakasintro ni Kristo. Nga naman ba nakasintro ni Kristo? Tungod lagi, kay sumpak sila sa kabuton sa amahan. Kung sumpak sila sa kabuton sa amahan, therefore, din sila matuon ni Kristo. Ningtuo sila sa ilang gihimo, kabaon na ipapupuranan sa kinabuhi. Alam ko na maluwa sila. Ayos Kristo, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Dili, kato lang mo nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Pero kamo, wala ako relasyon dyan ito. Indurang gidahongan. Indurang gitawag-ahongan. Indurang gidahongan sa inyong gihimo. Pero, tinulog mo yung relasyon na ay. Ako po ba ko relasyon ninyo? Kaya nga naman, nag-ingo naman po ninyo nga workers mo sa lawlessness. Kung saan lawlessness, atong kitanaw, anomia. Kung sa itong anomia, against the will of God the Father. Sa ito pa, supak sa kabuton sa akong amahan. Supak mo sa kabuton sa akong amahan. Maunang kayo, supak mo sa kabuton sa akong amahan, di mo mutuo na ho. Kaya ang kabuton sa akong amahan, nga mutuo mo na ako, nga mao ang batong magpatuturanan sa pinabuhi, di mo mutuo na ho. O na kayo, di mo mutuo na ho, nito umus yung kaugalingon. Naghimo mong patuturanan. Kanang inyong gihimo. Kung sa kanang patuturanan inyong gihimo, para sa kaluwasan, dili ako, balas na. Mo nang lingon bitaw ko ninyo, ang nakadungog sa mong pulong o nakasabot. Kasabot ha? Nakasabot. Ang nakadungog sa mong pulong o nakasabot ni sama siya sa katao na nagtukod balay babos bato. Si Kristo ang bato. Si Kristo, kanuman si Kristo ang bato. Biblia nagsulti sa Old Testamento kung sa panahon na rin Pedro, panahon na to. Kung sa pulong, nakasabot din sama siya sa katao na maalamon. Muli nito. Ang tao maalamon, dili lamang nagsangkit. Ang tao maalamon, dili lamang naghingil o yawa. Ang tao maalamon, dili naman ingon nga naghimo siya nga mga butanga. Dili na ko ibasihan sa tao maalamon. Kung imong tanaw din niya, kung mao pa na ibasihan sa mag-ialamon nga tao, musangpit ka, naghiro kung mayong mga butang, pasagutan ni sila. Ito dili sila maalamon. Usahay kitang tao. Ato magtanaw ng performance sa tao.
Parang induta sa performance sa simbahan. No? Grabe dun sa galing ito kapagkakao. Sangpit ito sa ngalan sa Ginoo. Question, doon sa nagpagsagot. Galing doon siya. Diyos ka? Diyos ka na, makasabot na mo yung kagpuyag na tawan. O ala yung kareliyoso. Ala ka yung kininagin mo at yung kalabon sa niya. Grabe dun ka matinunahin sila tinabuhi. Langit ka dun eh. Diyos ka nagpagsagot. Diyos ka nagpagsagot. Kinindi ay yung lino. Kung kini mga tawanan na pasto panahon, muing dutag, grabe yung mga tawanan. Grabe yung ang langit ito nilagihimo. Sa atong tinanawan. Lahat ang tinanawan sa Ginoo kay atong tinanawan, suma na sa itong makitas gawas sa ilang liyo. Pero di ba't nakasusi silang sunod? Ang Ginoo ray makasusi sunod. Sa ato pa, ang Ginoo ray makajudge. Hindi judge ang Ginoo nila kay kahibaw ang Ginoo silang gihimo. Na di nakabuton sa mamahan. Wala naghihimo sila patukuratan. Ano lang gihimo? Dito eh? Di ba naghihimo eh? Sa ito, may kanilang judgment. Kung dati, dili sila magpainamon. Nagpuso sila na nagsulti na. Kalawar ko. On that day, many will say to me, sakto ang tada, in that day, many will say to me, Lord, have mercy on us. Diba? Kung sa ato pa, tinamanon ba? Have mercy on us. Dili maluwag na sila natutuluoy on that day. On that day, judgment, ano silang ka-proud? Tanawa na ko doon? Tanawa! On that day, many will say to me, Lord! Lord! Di ba nagwali me? Tanawa na ko, tanawa. Di ba nagwali me? Di ba naghirimig yawa? Nagayong Kristo, di ba nagpatay? Di ba ako naghihimo? Sa ito pa, Lord, kay judgment di man eh. Lagi na sinirihan sa langit. Hindi ko sino, no! Dili. You, workers of lawlessness. Lawlessness ka mo, anong niya against the will of my Father. Supak mo sa ubot ko sa kamamahan. Kung kabot ko sa maghibaw ba mo? Nga ako ang batong patukuranan. Di mo mo ito na. Naghimo mo patukuranan. Injong kauling patukuranan. Kanang injong kuling mo. Balas na. Tawa. On that day, many will say to Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And cast out demons in your name? And do miracles, and do mighty works in your name? And then I will prophesy unto them. Ako mag-declare kayo kay kailan mo nito eh. Wa ko yung relasyon nito. Kaya nga naman, you workers of lawlessness, supa kamo sa kabuton sa kamamahan. Supa ko sa kabuton sa mahanan. Kabuton sa mahanan, ako ang batong patukuranan sa kinabuhi. Manang di mo kasunod sa gingarin sa langit. Kaya yung kasunod naman ang tao sa gingarin sa langit, kung nagtuman siya sa kabuton sa mahan. Kabuton ako, kabuton sa mahan ako, ang batong patukuranan. Kung nagtuon na ako, nga ako ang batong patukuranan sa kinabuhi, makasunod sa gingarin. Therefore, makumuto na. Manang naingon diri Therefore, everyone then who hears these words of mine and does them gani, muhat na ito pasabot. Dito ni Kristo. Will be like a wise man who built his house on the rock. Ang namati, nakadungong sa pulong, o nakasabot nini, o pasabot nagtuman nini, nakasabot. Kaya saan, nagtuman, o nakasabot. Noon ay punto. If one who hears my teaching and understand. Sa laing term ani understand. Ang dinigod, yun din na sa isa yung prato, ang tanan nakatungog sa pulong o nagtuman. Nagtuman sa upan. Pero dahil sa translation, ang sakto para naman, ang sakto doon, ang tanan nga nakatungog sa pulong o nakasabot. Nakasabot. Ang tanan nakatungog sa pulong o nakasabot. Nakasabot man siya. Sakto pa, ang isang nasabtan, nakaupo kung samahan, kaya nakasabot man siya. Kung nakaupo kung samahan, isang nasabtan, si Kristo ang batong patukuran sa kinabuhi. Ang pinay mo nga tawanan, gawa kasunod sa ngiray,
nakadungog sa pulong sa Ginoo ug wala makasabot. Di ba? Wala sila makasabot. Kaya ang pagsabot sa pulong sa Ginoo, grasya sa Dios. Kung ngayon ka, Lord, nakasabot ko, adaw na ang kunang nga imo na. Magpasalamat ka nga, Lord, nakasabot ko sa pulong. Salamat, Lord, na imong pulong. Nga ikaw na nakasabot, imong gipadayan na o pinagis imong magkalboy. Salamat niya na. Kinito ka na, huwag makasabot, kaya nga naman. Nakakitay grasya lagi. Damo si tao kay Pedro. Kung sa sala. Ang tanang makasasala, deserve sa impierno. Pero sa tanang makasasala, naagahan may gigiwag mo sa Diyos. Muna kini mga tawanan, walay kabahin sa grasya sa Ginoo, na grasyahin. Mo na naghimo sila kaya kung muli pagtukuranan. Mo na dito si Kristo, ang nakadungog sa akong pulong kung wala makasabot ni ini, ay sama siya sa katawang buwang-buwang. Nagtupod ug balay tapos balas. Balik ko na may suna, ang pagsabot sa Ginoo sa roboton dili kahimuan sa tao sa iyang kaugalingong katakos. Buhat ka sa Diyos, uy. Kaya nakasabutan, nakailan ka sa Diyos. Grasya tao na. Atong basahon na. Basahon na to. Kung grasya ka Diyos ang pagdila sa Diyos. Basahon na to, ang unang Korinto. Unang Korinto. Unang Korinto 1:24. Unang Korinto 1:24 ni. Sa na. Ados 14. Unang Korinto 2:14. Hawang basahon ang pulong sa Ginoo. Atong pamatud-an nga ang pag-ila nato sa Dios, grasya sa Dios. Dili buhat sa tao sa iyang kaugalingong kapasidad, sa iyang kaugalingong katakos. Awa ha. Ingon ang 14. Apan ang tao nga wala makabaton sa Espiritu sa Dios, gitawag kini sa English og natural man. Ang natural man, balik ko na ha. Ang natural man mao ni ang mga tao nga wala makabaton sa Espiritu sa Dios. Bot pasabot dili magtotoo. Okay ha, tanawa ha. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, mga dili magtotoo, dili makadawat sa gasa nga gikan sa Espiritu. Gasa, pero sa English, cannot accept the things of God. Mga butang sa Dios, isa kadawat sa mga butang sa Dios. Butang sa Dios o butang sa Espiritu. No? Butang sa Dios. Dili gayon siya makasabot niini. Nga naman, dili gayon siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya. Kay kini tanawa butang sa Dios. Kay kining butang sa Dios matugkad man lamang sa espirituhanong paagi. Tanawa na. Ang butang sa Dios matugkad sa espirituhanong paagi. Dili matugkad sa natural man. Lahi ang natural man o lahi ang espirituhanong paagi. Ang espirituhanong paagi buhat sa espiritu. Dili na buhat sa tao. Wala ang natural man, di siya kasabot. Para kita binuhat mo ng Diyos. Nawa ha? Mas muna ko basa. Nga ang atong pag-ila sa Diyos, ang tanang magtotoo nga nakaila sa Diyos, grasya ang pag-ila sa Diyos. Dili kahimuan sa tao. Siya kagalingong katapos o kabilidad. Balik ko na magbasa. Apan ang tao na wala makabaton sa Espiritu sa Diyos, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Diyos. Dili gayon siya makasabot niini. Tawa, dili gayon siya makasabot. Ang tao na kadungog di makasabot, magtukod patukuran sa balas. Wala siya kasabot. Dili gayon siya makasabot niini. Dili gayon siya makasabot niini. O binuang kini, ang butang sa Diyos sa tao makasala ha.
binuang kini dili siya kasabot o binuang kini alang kaniya. Kay kini gisgot ni Kristo ha ng patukuranan. Kay kini matugkad man lamang sa espiritual paagi. Verse 15. Ang taong espiritu hanon. Tanaw mo ng 14 o 15. Ngunit karainan sa 14 o 15. Ang 15 nag-gisgot og natural man. Ang natural man dili kasabot. Kung pag-abot ng 15, doon ay gitawag ko spiritual man. Doon ay karainan sa natural man o spiritual man. Ang natural man, baka sa sala, katuwa ka born again, mo ni ang natural man, mo ni ang mga tao nga dili muila sa butang sa Dios. Para ni sa binuang ang butang sa Dios. Natural man ha. Pag abot sa 15, doon na po'y spiritual man. Kung sa man ang spiritual man sa 15, inuwan ang 15, ang taong espirituhanon or spiritual man makatugkad sa bili sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. Sumala sa giingon, sumala sa gisulti sa kasulatan. Kinsay nahipalo sa una-una sa Ginoo? Kinsay nakapalo sa una-una sa Dios? Natural man din. Okay, dili pa kung kinsa may naipalo sa una-una sa Dios. Kinsay makatambag kaniya? Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Tanawa ha? Ang salabutan ni Kristo nabatunan sa mga spiritual man, wala sa natural man. Kaya ang natural man wala. Ang pagsabot na to sa Ebanghelyo, ang pagsabot na to sa kubuton, sa amahan ng si Kristo, ang makasabot sa mga pagturunan ni Kristo, ang nasabtan na to, may tungkol sa pagturunan ni Kristo, dili na atong himuan. Kung dili, himuan ka na sa Balakas ng Santo. Kanos aman ang tao nakadawat sa Balakas ng Santo. Sa dihang nagrasihan Diyas Ginoo. Kung ikaw, pinili ka, nakadungog ka sa Ebanghelyo, pinili ka, gibuhin ka sa Ebanghelyo. Diba? Naingon ang Biblia, gibanhaw ka mo sa Diyos, pinaagi siyang pulong. Sa itong papatay na ito sa sala. Gibuhin ka sa Ebanghelyo, kay gamhanan Ebanghelyo. The power of that resurrection. Nabuhi ka. Pagkabuhi mo, bituo ka, no? Nabuhi ka, bituo ka. Mahita po ni mo diha mga igsoon. Sa dahil bituo ka ni Kristo, kung sa ikaw na may ito, naananin mo ang Espiritu sa Ginoo. Naanan mo ang Espiritu sa Diyos. Sa dahil naluwas ka, automatic, manalitan ka ron. Bituo ka dukas kinasing-kasing. Pagkasala na nakadungog ka sa Ebanghelyo, bituo ka niya, ano ka ba? Bituo ka diha. Diha sa pagtuo, gipatikan ka sa Balakas ng Santo, diha. Sa diha gipatikan ka sa Espiritu Santo, nanay ng Espiritu Santo. Sa diha nanay ng Espiritu Santo, katong Espiritu Santo, nga nanay mo, mautoy mo masabot nito sa butang sa Diyos. Kaya kung may Espiritu sa Diyos, dito ka sa butang tao. Mo ni mga tawanan, supak sila sa kaubuton sa amahan. Gitawag sila workers of lawlessness. Itong lawlessness, anomia, against the law of God, against the will of God. Ito pa, kini ay nagtawag ni Kristo, mawa kasunod sige sa langit. Kini nagtawag, naghimo ko mga mayong utang para nila wala makasunod sige sa langit. Kay lawless silang natawana. Lawlessness. Supak sila sa kabuton sa Diyos. Ang kabuton sa Diyos, si Kristo ang batong patukuran sa kinabuhi. Hindi sila magtungo niya na. Kaya para nila, ang batong patukuran sa kinabuhi, sila mismo sa ilang pagkabuhaton. Munang ni Anang Adawa, di ba Ginoo naghimumi? Di kuwi? Diyos Kristo, wala ako'y relasyon niya kanino. Injo ang gina akong ngalan. Injo ang himo ni mga putama ako ang tinuod. Wa ko'y relasyon niya kanino.
Ako, ang relasyon niya kan yung kamu po, duwa relasyon din ako. Kay dili mo mutuo nga ako ang batong katuturanan. Una ninyo sa Kristo, ang nakatungog sa pulong, wala makasabot ni sama sa isang tao nga nagtukod og balay sa asa mo siya? Nagtukod sa balas. Wala ni Kristo. Kung sa maning balas sa patukuran nila itukod ka nang ilang gihimo. Di ba Ginoo? Mo ni among gihimo. Never know you. Hindi mo kasulod sige rin sa langit. Laro ng iso. Sa to pa, ini the two builders atong makita sa two builders nga unsa man sa itong makita nga sameness. Okay. Din hinahong ikuha ng mga punto. Ang two builders, doon na sila yung sameness. Sameness ganit, doon na sila yung kapareha. Okay, the two builders, ilang sameness? Ilang sameness, kapareha. Ang ilang sameness, kung saan, pareha sila. Okay, ang ilang sameness, atong tanaw na ilang kapareha, pareha sila, dili unfair ang Ginoo. Sabi nga, ako ba, ang Ginoo unfair manggod? Dili unfair ang Ginoo, sa two builders. Sa duha ka magtutukod, dili unfair ang Ginoo. Ngano man, tanawa ha, ngano dili unfair ang Ginoo? Ang two builders, dili unfair ang Ginoo kay doon na sila kapareha. Have the same sila, sameness. Have the same profession. Tanawa ha? Have the same profession. Pareha sila, oy. Wapay mo ng Ginoo nga pa mo na akong tagai. Ako sa reho itagaan, ako sa oy. Pareha sila posisyon. Tanawa. Sa to, the two builders have the same provision. Ano sa provision? Ano kung panayag ka? Ipaabot. Pareha sila nga nagsangkit. Okay. Have the same provision. Kailangan provision ba? Kailangan pang Ginoo. Provision na. Nag-practice ka ba? Nagsulti. Provision na didabot. Bisaya ba practice ang imong pagsulti? Sa to pa, ang two builders, ang buwang two builders man, ang buwang malamon, pareha sila nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. O, sa to pa doon ay kapareha. Pareha sila, oy. Pareha sila nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. The two builders, the foolish and the wise man, have the same profession. Have the same sangpit sa ngalan sa Ginoo. Ang maalamon, ding sangpit sa ngalan sa Ginoo. Ang buang-buang ang magtutukod, nagsangpit po sa ngalan sa Ginoo. Sa pareha sila. Dili, ang kanang Ginoo, pareha sila. Pareha sila kitawag Ginoo. Ang maalamon magtutukod, nagtawag ni Jesus o Ginoo. Ang buang-buang ang magtutukod, nagsangpit ni Jesus o Ginoo. Pareha sila. Ikaduha. Kailang sameness ha. Ay ikaduha. Have heard the same principle. Okay ha? Kanawa. Have heard. Kandungog sila oy. Have heard the same. Unsa? The same principle. Ato pa, kining duha ka magtutukod, ang buang-buang nga magtutukod, kung alam mo na magtutukod, una, pareha sila nagsakpit sa ngalan ni Jesus. Ikaduha, ang buang-buang nga magtutukod, kung malaw na magtutukod, pareha po sila nakadungog sa Ebanghelyo. Pareha na, unfair na yung ginawa. Bisa galing buwali kasi nga tunggal, iwali manuktanan. Para din siya sipahan. Huwag kahibog yun sa'y piniliw-pili. Pero iwali ang tanan. Pareha sila nakadungog sa epulong sa Ginoo. Have heard the same principle. Principle gani,
message. Mo na prinsipyo sa Ginoo, yung message. Parehas sila. Awa na to, dili unfair. Parehas sila na nagsangkit sa ngalan sa Ginoo. Parehas sila nga nakadungog sa usa ka mensahe. O kung sa may kapareha nila, the joiners have faced the same pressure. Have faced the same pressure. Tanawa. Ang buang nga magtutukod o ang malamo na magtutukod pareha sila nga nakaatubang og unos sa kinabuhi. Ang buang nga magtutukod nakasinating unos. Ang malamon mo nga magtutukod nakasinating pong unos. Pareha silang duha. Ato nakita ang simnes. Ano naman ha? Ang mga lamon na magtutukod o ang buang nga magtutukod doon na sila simnes. Pareha sila nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Pareha silang nakadungog sa prinsipyo sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo, o pareha sila nga nakasinatig unos sa kinabuhi. Pero pag abot sa unahan, diyan natin makita ang kontrast. Diyan natin nakita ang kalainan. Pareha sa nakadungog, nakasinatig unos, pero ang buang nga nagtukod ug balay ba mo sa balas pag unos bungkag. Pero po nakasinating unos ang malabo na magtutukod. Wa bungkag kay nga naman dito man nakatukod sa batong pundasyon ng si Kristo. Lalo na dili unfair. Dili unfair ang Ginoo. Ang Ginoo nagsulti sa Ebanghelyo. Ang magtotoo dili nagsangpit kay hatong sa Ginoo. Diya ang magtotoo dili dunay mga uros sa kinabuhi. Pero ang kalainan nila kanang nakadungog sa mensahe ni Kristo ug nakasabot pinag-disgrasya sa Ginoo natukod ang ilang kinabuhi diha ni Kristo. Munang wa sila musa. Sa itong kinabuhi may isun mo. Watayan ay kabalaan sa maabot na kapanahonan. Saan bakatas kamatayon? Kaya para na ito, mamatay ko no, kumunod kumatayon na sa kakuan na. Kung nga nga daw, Lord, ito kung mamuling-ulog niya, biluwas ko rin mo, kung gusto mong pulong, pero masa ka namatay ko nun? Masa ka hindi kamatay no? Tapos lang ito, may pinong ito, tapunin mo. Mga insultang, tama na nga daw. Kaya kung nagtawag taliya na, buto sa butwatan, buto sa imo ni Kristo nga, gusto na tapos na. Usahay ko ng tao magtawag, no? Kaya ba mo anong inom na ng tao magtawag sa salvation? Tungod kay kanunay sa magtanaw sa diyang gihimong sa Diyos. Isa may tao may masato. Ay, pinutanan. Tungod kay sige tagtanaw sa tao, ang tao sige tanaw sa inyong sa Diyos. Huwag tanawa ang gihimo ni Kristo nga may sa Diyos. Pag-ingon ng Kristo is finished. Sa Diyos is dala mo ingon. Pag-ingon ng Kristo is finished. Kung dito ko manaho, nga nagitapos ko na ang kaluwasan nito, kaya langit doon mo, kayo si Kristo, ang tanan doon ka na kung dili malaglag, kung dili makabaton sa kinamatayon. Wala ang kamatayon, muna yung access na inong ito sa eternidad. Dato pa, dili naman ni nag-islot kung kabubulinon. Diba si Mag, niabot ang kabubulinon, nakungkan sa usong kabubulinon. Ay, wakang mo'y usuman, wakang mo'y bugas, ang bubliha, dahil ang sakit ng mga anak, alam ng bublimahan, alam ng pag-iskwila, pag-abotan, nakungkan dyan ko. Ano yung mag-hisgot sa mga adlaw? Ano yung pag kinabuhi? Nag-hisgot sila sa tinukod yung kakibutang sa mga kinabuhi sa mga kalak. Mo naman ay kumailhan. O ba nga, mga pagtunan, kung naaka ni Kristo, wala kay problema. Kung naaka ni Kristo, hayahan niyo pamutok, hayahan niyo pamilya, huwag kupot. Lindot ang damsal, hindi basta ka ni Kristo.
But pa sa mutado ka sa bato. Kung imong kinabuhi na ni Kristo gubot, na imong problema, na sakit, na mga utak kung sa panang problema sa iyong panimalay, nagpasabot naman na igsuon na nakaspalas. Dili nga na ay! Dili nga na pasis ko na ano ko niya na. Wala na kasagaran doon. Dalhon ang inyong kasing-kasing sa malibumo yung mensahe. Aron ang tao mo, Amen, praise the Lord. Ang tao po, lukoy po ng tao nga, nakasinating problema. Nanginis din ako ni Ina. Alawa, magsuko rin ng tao niya ng saya. Wala kang isang gisgot, kinisa, kinabot sa tao. Nagkaroon ng diskusyon ha, sa pagtukod. Ingani ang pagtukod na isang. Aron masabtan yun nato. Umayos, dagod salamat mo. Langit ito na Lord. Yan ang nito kag langit? Ka? Tungod sa Jesus is na Lord. Dili ka may langit ko kung kayo mo yung akong gibatik. Achoy! Dili! Nalangit na tungod sa imong gibatik. Dili na! Kayo mong pagbati, mag-usap-usap. Mulamig, dili. Ning tungod kag langit, dili gumikan sa imong pagbati. Dili gumikan sa imong experience. Kasabot kag panalangit ka, tungod kay mo na isumpis Biblia na mo yung tuhan. Ingani ang patutulan ng Igsoon. How na-illustrate? Aron makita ang ahong punto sa pagtukod. Ingani niya. Ingani niya ang pundasyon ng Igsoon. Naan ay pundasyon. Okay. Butang na ito ni diri o foundation. Okay, ini nga foundation, rock. Tawa ha, ilustrasyon. Ini nga foundation, rock. O kini nga rock o si Jesus Christ. Tawa. Okay, lalo na ha. Ningon si Kristo, ningon sila, Lord, mo na mong gihimo. Masakit mo mong gihimo, yung si Kristo. Wala ako makaila ka ninyo. But pasabot, pag wala ako makaila ninyo, I never know you. I have no relationship with you. Kaya nga naman, lawless ka mo, lawlessness ka mo. Supak ka mo sa will sa akong amahan. Ha? Ano ba sila makasunod? Supak sila sa pabuton sa amahan. Kung sa pabuton sa amahan yung supak, kinahanglan nilang kinabuhi pahiluna sa bato ng si Kristo. Wa sila mutukod ni Kristo. Wa lagi pahiluna ang lagi naman ni Kristo. Naghimo sa ilang kumulang fundasyon malas. Ingani ang magtukod na Kristo. Kung ikaw, tinuod ka na iya sa Diyos, kung kita tinuod ka na iya sa Diyos, ang mga tao nga iya sa Diyos, dili na sila mo nagtukod ng fundasyon. Ingon mo na ang tao nga nagtukod ng balay. Actually, kung imong tanawon ang grasya sa kaluwasan, dili ang tao may nagtukod siyang kawalingon, gato kang Kristo. Dili ikaw maningon nga, mga di kong Kristo, dili imo ng kahimungan, grasya na sa Diyos. Ingani ni, naa na ang katuturanan. Mao na niya katuturanan. Tao makasasala. Example, duha ka tao makasasala. Ang maalamon niya tao magtutukod, makasasala kung di. Ang mabuang kung niya magtutukod, makasasala kung di. Therefore, kini nyo ha, kung di makasasala. Ang kini usa nga makasala, naluwa sa grasya. Ang usa ka makasala, wa nakabatong sa grasya. Kaya ang Diyos may mag-igo. Dili man ikaw. Ingon, bitaw, Ginoo, gihigugma ko si Jacob na pastiyan. Gihikasilagan ko si Isaw na pastiyan. Huwag pasabot, huwag pas nagihimo nga buta, aron basihan sa Ginoo sa pagpili. Hindi iwan mo yung Ginoo, nga maayo man si Jacob, mo na mong ipili. Ano maayo man, ako galistiyan, huwag pakahimo, huwag pa nagihimo. Daningon na Ginoo nga, igugmaon ko ang botong, igugmaon. No? I have mercy kung akong ipanay yung mercy. Harden ito sa tao iyang harden. Huwag pasabot, igugmaon kong botong o i-exercise ko na ako ang giling pagigugma sa tao natin. Wala ko na pagigugma. Kaya actually, ang kasala ko doon ay igugma sa Ginoo. Pero grasya ka na doon sa igugma. Di ba taka-question? Ngayon ba ito si Pablo? Ikaw usa ka juta, usa ka kalako, mag-question ka sa Ginoo. Lapok lang ka, mag-question ka sa Ginoo. Huwag mga-question. Yan din eh. Pagtutukod na malamon, magtutukod na bumuang ulo ng kasasala. Apan diha na duha, ang grasya sa Ginoo na pahimutan diha sa malamon magtutukod.
ha? Maalam mo magtutukod. Ingani ang hitabo sa maalam mo magtutukod. Ang alam mo magtutukod, nakasamot si Dahatawa. Ang alam mo magtutukod, nakasamot siya na dunay pundasyon na. Di wad siya naghimo kagulong pundasyon. Kaya nakasamot ang alam mo magtutukod nga naatay pundasyon. Kasamot si Dah, himo mo ni. Nakasabot ang taong magtutukod. Ang alam mo magtutukod, nakasabot sa pundasyon. Nakasabot si Dah sa mensahe sa Diyos. O ang iyang nasabtan ng mensahe sa Diyos, bumikan sa grasya sa Diyos. Sa ito pa, nakasabot siya tungod sa grasya sa Diyos. Sa dihan nakasabot siya grasya sa Diyos, bumikan sa grasya sa Diyos, nakasabot siya naanay pundasyon. Dili siya ang pundasyon. Unang gipahiluna sa Diyos, ang iyang kinabuhi sa pundasyon ng daan. Alam pa, nakita mo, naanay pundasyon. Tungod sa grasya sa Ginoo, ang ikaw taong iyang pinili, gihatod ka sa Diyos ngadto sa pundasyon nga mo si Kristo. Nanang pundasyon ipahimutan ka sa Diyos sa pundasyon. Ang kining mga buang-buang nga magtutukod, okay, wag man sila masahin sa pundasyon. Ha? Wag man kasi wag ka matino na. Naghimo sila ilang kamalingong. Das yon. Ang nakita mo, kining buwan-buwan nga magtutukod, naghimo sila pundasyon. Ang alam mo na magtutukod, wala sila maghimo pundasyon, kaya naana ang pundasyon. Ipahiluna sila sa Diyos sa mga pundasyon. Ang mga buwan-buwan magtutukod, naghimo doon sila ilang pundasyon. Munang, did we? Di ba naghimo ni? Muna lang, di basihan. Muna hapon to ni Bistap. Di basihan. Uy, nga nagsangpit ka sa Ginoo, nagwali ka, naghimo kag milagusong butang, nagayo kag masakiton ng mga damang patay, dili na mo basihan nga makasulod ka sa langit. Uy, kay si Kristo nag-ingon nga dili din sila makasulod. Ato taon sa mga basihan. Ang basihan na doon na iksulod nga makasulod ka sa langit, muto ura ka ni Kristo. Nga gitapos na ni Kristo ang kaluwasan o gipasig-ulit na ni Kristo sa Diyos. Di ba nabuwag ka sala? Gipasig-ulit na ni Kristo pinag-isip ka tayo. Si Kristo ang tanan. Si Kristo mo'y bigat sa ating kinabuhi. Kaya siya ang patukuranan, batong patukuranan. Si Kristo ang batong patukuranan. Mupasabot siya bigat sa ating kinabuhi. Kaya siya pundasyon. Kini mga tawahan na dili bida na si Kristo, dili pundasyon na si Kristo. Sila ang pundasyon. Diha sila naging. Lawlessness ko din mga tawahan na. Buot pasabot against the law of God, against the will of God. Sa ito pa, against sila sa batong patukuranan nga mo si Kristo. Doon kay against sila sa batong patukuranan nga mo si Kristo, naghimo sila ilang kakaling patukuranan. Sa ito pa, pundasyon, ang pundasyon sa kinabuhi sa tao si Kristo. Dili ang imong gihimo sa pagkunsa na kami naglusong butang. Apan dunay simbahan karon, di mataas ang milagro. Pauli ang nitabo sa kinabuhi milagro. Ang testimonyo na karon mo'y nakasintro silang kinabuhi. Pag umang testimonyo mayroon, iani ang among simbahan na wa na si Kristo. Huwag pasarot mga nga lahat. Huwag pasarot na ikson. Kung gusto mo makasilatig kaayuhan sa sakit, kung gusto mo maikson, makasilatig milagrosong butang, doon mo sa mong simbahan. Nawa na sa simbahan ay sintro. Sige kong kabati niya na. Nakabati ko na ito, ipalugay ng bunta. Pagkalukoy sa misis, pagkalukoy sa waling ang itungan sila. Puro testimony. Pag umag-testimony, mauna dindig doon sa aming simbahan. Idungugan mo mga igsoon. Nga moingon nga grabe jud ang Ginoo sa among kinabuhi. Grabe milagro ang Ginoo sa among kinabuhi. Grabe jud siya, hilak na. Unang dindig jud mo pasakop sa among simbahan. Mao ni tinuod na Ginoo sa Kristo. Pagbantay mo ni anak. Kaya ang gituoy ang simbahan. Dili na gituoy ang Kristo. Ang gituoy ang ilang testimonyo, ang
Nga magtestimonyo, ila kung ito mo ilang simbahan. Nga dinhi ka po sa among simbahan. Sadok na. Kaya magrugay na magkasod mo din hinalimba. Disinitin ako, mag-disinitin ang katolik giniha. Nakadoog mo maningon ko nga, dinhi mo sa New Covenant Church the Living God, dinhi mo sa cross, yung ano mo kadoog na. Kaya kung sa ikas Bible, mo na nagsulti. Mo na mga iksawan. Hindi ka ngay mabaka kung kinabuhi. Nga naman, grasya sa Diyos, ikaw taong malamon, gidala ka sa Diyos, diha sa Quranan. Ini mga tao ka na, naghimo sila kailang pagkuranan. Nga naman, naghimo sila kailang pagkuranan. Supak lagi sila sa will of God. Lawlessness, supak sa will of God. Muna naghimo sila ilang kaugalingon. Dili si Kristo ang ilang pagkuranan. Stop, tinawag ba na pastor na ang tao, dili siya mo na siya kinabuhi ni Kristo, kung hindi ang Diyos. Yes, tinawag na. Ano sa may exulti? 1 Peter 1:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people, that you should pour the praises of Him who hath called you out of the darkness into His marvelous light. Tanawa na ko, ikuha ka sa kangitlit, gidalagas katingalahan kahayag mo si Kristo. Tato, bakit sa may nagtukod sa mong kinabuhi karon? Ang Diyos! Ikuha ko ka sa ngitlit. Nga mo patukuranan sa imong kinabuhi, sa wapang ka sa Diyos, sa kangitlit yung patukuranan. Tungkol sa grasya sa Diyos, dakas sa ngitngit, gikuha ka sa Diyos sa ngitngit, ginalalahan ni Kristo. Naman na ngayon si Pablo Paul sa unang Korinto 1:9. Ang Diyos may tunanon nga nagtawag ka na aron mahiusa kita sa iyang anak. Tanawa na gitawag na sa Diyos, ikasingit-ngit aron mahiusa ka sa iyang anak. Karon kinsa may nagtukod sa kinabuhi? Kita ang Diyos mo mismo nagtukod na itong kinabuhi niya siyang anak tungkol siyang gugmang na lumoy na siya. Ngunang atong dayton, atong ginumo sa atong agaw-atong kinabuhi, atong pagpanabaho, sa atong kabisi, atong himayaw ng Diyos. Pinaagi sa atong panagtigom, pinaagi sa atong pagkabahatong tanan. Itong pag-ampo, matag-atlaw, kabili sa atong kinabuhi. Kaya ka na mo na expression nga natuturo pinong kinabuhi na sa mga. Naligpon ka adjong pundasyon. Diyos si Kristo. Kinsa man ko, sumas mga tao. Ikaw kuno si Elias, ikaw kuno si Jeremias, ikaw kuno propeta. Amo ba? Kamu akong disipulo. Kinsa man ko. Mitindo ka, milsulti si Pedro. Ingon si Pedro, ikaw ang anak sa buhi nga Diyos. Kung sa isulti ni Kristo, bulahan ka, Pedro. Kaya ka nang imong gisulti karon dili na gikan nimo. Gikan ka na ko sa kong amahan nga gipadayan diha ka nimo. Mao nakasulti ka nga I am the Son of the Living God. I am the Christ, the Son of the Living God. Busa niining imong gisulti karon. Apan disrak kanang imong gisulti karon, I will build my church. Dili si Kristo, dili si Pedro mo iningon ang Ginoo. Diha mo Pedro ang puro nag-iglesia dili oy. Dili ni Pedro. Si Pedro wala mo kumpisal na hitungod ni Kristo sa iyang kaugalingong katakos. Nganhan ay ipahimutang ni Kristo ang nganhan ay ni Pedro ipahimutang ni Kristo ang iyang church kasi si Pablo gani wa kasabot kinsa si Kristo. Nakasabot naman siya sa dihang giingon si Kristo, ang ingon si Kristo. Bulahan ka Pedro, di ka nang gisulti nimo? Dili nang gikan nimo. Gikan ka sa pamahan. Sa to pa ka nang imong ipadayan karon. Gikan na sa pamahan. Ipadayan ka sa pamahan. Busa kining ipadayan sa pamahan. Diha ka nimo, diha na mo ipahimuna ang akong simbahan. Diha sa ipadayan sa Dios. Diha ipahimuna ang simbahan ni Kristo dili Pedro ay. Daklaran mo na ang pundasyon kung mga iso. Muna nga. Diha sa itong kinabuhi, Kristohan ang kasabot ulit ka. Si Kristo ang patuturanan. Si Kristo ang atong Diyos. Iyan ang ginawa sa sala. At kinabuhi ka, ilaw sa kasya. Di na itong kinabuhi sa sala. Kung sa nagsulti ni Pedro, ani Pablo, ang tanan na nagsangpit sa ngalan sa Diyos, dili na magkinabuhi sa sala. Mo na yung pinakapunto. Asa pinakapunto sa kinabuhi Kristohanon kung natupod na itong kinabuhi diha ni Kristo,
Di na doon ta magkinabot sa sala. Makasala pa ng tao, pero di na ta magkinabot. Yan na. Muna, nakita na ito ang two builders. Sa two builders, they have the same profession. Sakit sila. Pareha silang sakit sa Ginoo ni Kristo. Totoo man, they have heard the same principle. Kapatid sila, pareha silang kapatid sa wali, sa teaching ni Kristo. O we have the same, have faced the same storm, the same pressure. Para sila ng pressure. Maalamon na magtutukod. O bawang ito, pareha sa tunay pressure sa kinabuhi. Pero itong pag-angusap, kaysa balas man, sumpak na sila sa kumukong samahan, nagtutukod sila bilang pundasyon, ang malamon, patumpag, kaya naman, napahilo na sila grasya sa Diyos, diya sa patukuran na niya patungo sa Kristo. Muna, ang ilang sinnes sa puntas. Muna sa kanilang buhay Kristohanon, nagpadayag ang Biblia. Tanan, di naman sa ato teaching, tanan sa Biblia, ang tanan doon na yung sa Kristo, hindi na din sa silot. Kung pasabot, makabarong siya hangtod sa katapusan siya. Kinabuhi kaya nga naman, ang Ginoo padayon ng mga sa kinabuhi. Dili tsamba-tsamba ang kaluwasan niya. Tira! Pagkadawat nimo, ikaw nimo, lihok dito eh. Once ka ang Diyos, muhatag sa imong kaluwasan, iyan din ang tapuson. Pinagi sa walang Espiritu Santo, hangtod sa katapusan. Ewan ko ka? Lord, nalayon ka sa may katapusan, Lord, sa imong kulong. Pagkatag kita na mong kalipay Ginoo. Yang kini di pagtukod sa balay kasi babaw sa patong grasya ni Ginoo. Ikaw na gihapon tayo mismo ang mga pahilong na namo niya ni Kristo. Klaro man yung pulong Lord. Nagikuha kami gikan sa ngit-ngit nga mao ang among pundasyon kanhi sa kasasala pa kami. Ikuha kami sa pundasyon di ka sa ngit-ngit. Ang gidala sa imong pundasyon sa katingalan ayaw mo si Kristo. Salamat niya ka na Ginoo. Dosa Lord tapos kung mayroong si Baho na nagalan sa mga pinag. Kini ka na doon sa mga pinag. Sa salamatan. Pinagis para sa inyo po anak sa Yesus Kristo. Amen. Yes,